Nawawala eh. It's better than life. Our lips shall praise thee, thus we will bless thee. Kaya nga napakabuti na purihin natin ang Diyos kapag tayo nanlulumo, pag tayo nanghihina, pag tayo nawawalan ng pag-asa. Purihin mo ang Panginoon, kapatid, sabagat siya'y hindi nagbabago. Tama? Kung dumadaan tayo sa pagsubok, kapatid, dadaanan talaga natin yan. Kasi ang tawag dyan, nire-refine tayo, nire-refine. Makinig kayo. Ang church sa huling panahon, dadalisayin ng Panginoon. Kaya kailangan total surrender, kapatid. Do not love the world, neither the things of the world. Naku, grabe yan. Pag natutunan nyo na huwag ibigin ang sanlibutan, kaya pa rin mga kanta natin kanina, grabe, sabi ko, wow! Matitindi yung kanta natin, pero dapat, alam nyo, maging sa buhay natin yan. Para tayo'y maging buhay na patotoo. Tama? Sa huling araw na ito, no? Hallelujah, ang Christian po kasi talagang dadating sa persecutions. Kapatid, nakasulat na yan. Kaya humanda ka na. Humanda ka na. Pero may bubuhos na pagpapala. Kaya nga times of refreshing eh. Dine-repress tayo sa spirit, pinalalakas ang spirit mo. Gusto na Lord, ma-build up ka. Sino gusto ma-build up? Di ba? Yung sa natural, paano ba lumalakas ang katawan ng tao? Di ba? Nag-exercise, nag-build up. Ibig sabihin ba, wala tayong muscle, meron. Pero pag nag-build up tayo, lumalakas ang ating katawan, lumalaki ang mga muscle natin. Tama? Pero bakit kayo nagpapalakas physically? Para healthy, tama? Tama? Pero kailangan din magpakalakas tayo sa presence ng Panginoon. Sino gusto malakas? Alam nyo, yan ang susi ni Haring David. Kaya sabi niya sa Psalms 27 verse 4, one thing I have desired of the Lord that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord, to inquire in His temple, for behold the beauty of the Lord, to behold, masdan ko ang kagandahan ng Panginoon. Maganda ba si Lord? Yes, He make all things beautiful in His time. Grabe, kala ko hindi ako makakatayo eh. Mahal niyo ba si Pastor? Kitang-kita ko naman sa inyo yan eh. Salamat sa mga nagpe-pray para sa amin. Hallelujah. Woo! Grabe! Sabihin natin, grabe ka, Lord! Hallelujah. This year, 2024, great things are ahead of us. I'm telling you now, great things are coming. Kaya kahapon, napapasigaw ako sa prayer. Sabi ko sa mga nasa prayer kahapon, sumisigaw na nga ako para magising na tayo. Kasi yung iba parang ang tamlay, ang hina. Hallelujah. Sabi ko, pati ba noon ako, kailangan ko ng kalakasan, di ba? Sino kailangan ng kalakasan? Kaya nga binibuild up tayo ni Lord eh. Kasi alam niyo po, nung tinawag ka, nung na-born again ka, ano nangyari? Naging tagapagmana ka, di ba? Pero meron pa dyan. 1 Corinthians 1:30. Tingnan natin. Ito, tingnan niyo po. Pasensya na kayo. Minsan yung paningin ko medyo lumalabo dahil diabetic po kasi ko eh. Okay? Hallelujah. 1:30. But of Him, mula sa Kanya. Kanino nga nagmula? Sagot, kanino? Kay Lord. You are in Christ Jesus. Nung tinanggap niyo si Lord, binago kayo. May ginawa si Lord na mararanasan natin. Tama? Who became for us wisdom from God. Siya na ngayon ang karunungan mo. Siya ang magbibigay ng karunungan sa lahat ng bagay sa buhay mo. Wisdom from God
and righteousness. Right standing. Yung righteousness, right standing. Ginawa kang marapat. Kaya kahit nagkakamali ka, marapat ka pa rin sa Diyos dahil sa katwiran ng Panginoon sa iyo. Hindi aalisin ng Diyos yan. Nakuha nyo? Okay. And sanctification. Binabanal ka ng Diyos. Sino gusto ihandog sa Diyos na banal? Siya magbabanal sa iyo. Dahil yung dugo ng Panginoon ang siyang nagbabanal sa atin. Kaya ka nagiging marapat dahil yung dugo ng Panginoon ay naglilinis sa kasalanan mo. Kahit anong kasalanan kaya niyang patawarin, basta't lalapit ka, magpapakumbaba ka, hingi ka ng tao. Okay kay Lord John. Binayaran ka niya. Tama? Sanctification and redemption. Katubusan. Sino katubusan natin? Si Lord. Amen. Grabe. Bakit? Bakit ginawa ni Lord yan? 31. That as it is written. Kaya kung ano nakasulat, kapatid, doon ka bumabatay ng faith mo. Ulitin ko, kung ano nakasulat, doon mo ibabatay ang paniniwala at pananampalataya mo. Kaya kailangan magbasa ka, kapatid. Para hindi ka maisahan ng dyablo, para hindi ka na manakawan ng dyablo. Kasi pag nanakawan tayo ng dyablo, minsan nagiging kawawa tayo. Pero dapat, alam mo, ikaw ay pinili, tinanggap ng Panginoon, pinatawad at pinalaya. Kailangan malaya ka. Mahirap mabuhay sa mundo na meron kang kabigatan. Di ba tayo dumadaan sa mga problema, pagsubok, nabibigatan tayo. Pero ang gusto ng Lord, happy ka! Amen! Gustong-gusto ng Lord, makita yung kanyang, tayo ba pag may pamilya tayo, may anak tayo, gusto ba natin na lulumo yung anak natin, nahihirapan, nabibigatan, di ba? Hindi, ikaw ang gumagawa rin ng paraan eh. Kaya nga sabi rito, He, ang nasusulat, siyang maglulwalhati, let Him glory in the Lord. Yung pagmamalaki mo ngayon, si Lord. Woo! Can I hear an amen? Huwag ka na malungkot, kapatid. You have this treasure in earthen vessel. 2 Corinthians 4:7. Hallelujah. Ang ganda nito eh. Tingnan niyo po, sabi rin. But we have this treasure. Meron kang kayamanan dyan. Kayamanan na hindi nasisira. Kayamanan na hindi pwedeng nakawin. Dahil ang kayamanan yan ay ang Panginoon sa buhay mo. In earthen vessels that the excellence, yan o, kita nyo, the excellence of the power. Ito, kailangan natin yung kapangyarihan ng Diyos through the Holy Spirit. May be of God and not of us. Sa Diyos lahat yan. Yung pagpapagaling, bubuhay ka man ng patay. Tama? Yung mga himalay maranasan, hindi sa atin yan, kundi sa Diyos nagbumula. Woo! Sino nag-expect may blessing na darating sa buhay mo? Alam niyo po, ito ang sinabi ng isang kapatid. Nasaan na ba siya? 2024, ito po, pakikita ko sa inyo na pinost niya sa akin. Okay? Tapos we will pray. Woo! Hindi ko mabasa. Laki yan. Yan. Hindi yan. Yung 2024. Yan. Sumuha, Brad. Baba mo. Baba. Taas ba? Tinitignan ko yung date eh. January, kasi pinasa sa akin yan, January 2024. Sabi sa kanya, Lord, magkaroon tayo ng expectant heart. Hello! Tayo kinakausap.
Pagka pumunta ka sa church, dapat may expectant heart ka, may inaasahan ka na mangyayaring mabuti. Huwag yung lulumo-lumo ka, dadating ka, lumulumo. Alam nyo, pagka tayo pinupuno ng Diyos, mapupuno ka ng kagalakan, kaaliwan. Tama? Kaya dapat pag dumadating ka sa church, may expectant heart ka. Huwag kang titingin sa tao, tumingin ka sa gagawin ng Diyos. Ang tao limitado. We are limited. Amen? Alam ko, iba sa atin dito, ina-expect natin si pastor na magpapalakas sa atin. Hindi. Ang nagpapalakas sa atin, si Lord. Tandaan nyo, kasi kami may kahinaan din eh. Sino ba walang kahinaan dito? Pero ang kalakasan natin ay galing kay Lord. Tama? Grabe. Expectant heart at be excited. For I will do great things up. Woo! I will do great things. Kapatid, hindi mo kayang limitahan ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Nakikinig ba kayo? Tingnan niyo po. Ano po gagawin niya? Expect the... Sino man nag-expect na mula ngayon? Grabe yan. This year. No? Hallelujah. Expect. Ito yung sinabi sa akin ng Lord kasi noon eh. Expect massive harvest of souls this year. Maniwala ka. Yung pinag-pray mo na ma-born again, mag-isasamayan mo, believe! Believe, mangyayari yan. Sino pa yung nagpe-pray yung kanilang mga kasambahay, yung pamilya nila na maligtas? Believe it! At share nyo sila. Kasi dapat tayo, alam nyo, nagsishare. Nakakatuwa yung COD ngayon. Talagang maaalab sila nag-evangelize. Siyempre, may rejection, tama? May rejection, maaaring tanggihan sila, pero hindi na mahalaga yung mahalaga na ibahagi ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos hindi babalik. Sabi nga noon, may kapanahunan, nagtatanim tayo. Yung tanim, di ba? May panahon na tumutubo yan. Amen! Kasi eran ko kanina sa Rowena doon eh, ng word ng Lord eh. Kasi ang dami nang binibigay sa akin ng mga word ng Lord talaga. Sabi raw ng Lord sa kanya, para akong buto na tinanim, kala nyo walang tumutubo, pero tumubo na. Woo! Amen! Praise God, 34 years na ang sanctuary of the Most High God. At kayo ay bunga ng gawain ito ng Panginoon dahil narinig niyo ang salita ng Diyos na tinanim sa puso nyo. Ito'y lumalago! God is a God of increase. Pag kami tinanim, merong aanihin. Alam niyo ba yun? Kaya huwag kang manghinawa, kapatid. Kung nagtatanim ka ng salita ng Diyos, nagtatanim ka sa kaharian ng Diyos, meron kang aanihin. Kaya yung tinatanim mo, sinishare mo salita ng Diyos, nasayang ba yun? Nasayang ba? Hindi. Makikita mo yan, magbubunga yan. Yung nga, isa nanlulumo ka na, nangihina ka na, nawawalan ka pag-asa. Pero makikita mo, gagawa bigla si Lord. Woo! Amen? Sino nag-expect pagagalingin siya ng Lord ngayon? Kaya ba? Kaya mo maniwala? Kung kaya mo maniwala, kayang gumawa ng Diyos sa buhay mo. Amen! Kaya sabi niya, massive harvest of soul. Expect massive. Mag-expect ka, maraming dadaling kaluluwa si Lord sa church natin. Yung hindi natin kakilala, magugul ka. Alam niyo, itong year na ito, especially ngayon,
last year. Iba-iba na nakikita ko mukha eh. Amen? Ang nakikita ko mga kapatid, paganda ng paganda. Amen? Pasaya na pasaya. Bakit? Pastor, pangit pa yung mga nauna. Hindi. Basta anak ng Diyos ay paganda ng paganda. Pag anak ng Diyos ay pabuti ng pabuti. Pagka anak ng Diyos, pangat na pangat. At pag anak ng Diyos, payaman na payaman. Woo! Nakita niyo kung sasayaw si Sister Dina. Woo! Amen! Kaya huwag kang mawawala sa gawain ng Diyos dahil paghagandahin ng Diyos ang pangit sa buhay mo. Kung pangit ang dinadaanan mo, gaganda yan. Basta magtiwala ka sa Lord. Amen? O nakita niyo, malakas pa si Pastor kahit ilan na ba? 68 na, 68. Woo! Ayan sabi niya, many open doors. Kapatid, open doors ang gagawin ng Lord. Blessing, promotion, elevation. Ulitin ko, blessing, promotion, elevation. Open doors yan ng Lord para ikaw ay pagpalain. Hallelujah! At tapos, ito, outpouring of my spirit. Kailangan natin yung outpouring, yung kilos, malakas na kilos ng Diyos. Kasi para malabanan natin ang takbo ng sanlibutan. Actually, marami naman sa atin na compromise na talaga di ba? Ayaw lang natin umamin. No? Yan lang sa cellphone, kapatid. Sino umaga pa ang cellphone na binubuksan? Meron ba? Tinitignan na kung ano message. Pagka hindi nakatulog sa gabi, cellphone pa rin. Na-compromise na minsan yung faith natin, yung kailangan natin, yung intimacy, yung fellowship sa Lord. Ang ganda ng pinakinggan kong preacher na sinend sa akin ng anak ko. Kunyari tayong mga preacher, di ba? Nagsasalin tayo. Tama? Salin ka ng salin. Pero yung source mo, nadadry. Kunyari, eto, baso. Di ba? Magsasalin ka. Itong baso, nababawasan ng laman. Tama? Tama? Nababawasan hanggang maubos. Ano kailangan? Yung recharge, kailangan na re-recharge para meron kang isalin. Yung anointing dapat na re-repress sa buhay mo. Kaya nga, ito, magandang gagawin ng Lord sa last days. Outpouring of my spirit. Kaya nga sabi kanina, babalikan natin yung 3:19. Tapos, great move of the Holy Spirit, sabi niya. Wow, sino nag-expect na, Lord, itouch mo naman ako. God can touch you. God can pour out His Spirit upon you so that you may be refreshed. Woo! Alam niyo kung kailangan natin si Lord, kailangan ka ni Lord. You are the body of Christ. Naintindihan niyo? Kung kailangan natin si Lord, kailangan ka ni Lord. Katawan ka niya tayo, pagka walang katawan, makakakilos ka? Walang kamay, walang paa, wala lahat. Paano ma-express ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Kapatid, paano madadama ang pag-ibig ng Diyos kung wala ka? Kaya ikaw nga ang gagamitin ng Diyos Sino gusto magpagamit kay Lord? Dapat ialay mo sarili mo. Na buhay, banal, kaaya-aya at kalugod-lugod sa Kanya. Yan ang karampatang pagsamba, tunay na pagsamba. Yung sarili mo ay inaalay mo kay Lord. At nakakalungkot talaga pag-uusapan natin yung ganyan Kasi ilang percent lang ang totally nakasurrender kay Lord. Diba na yan? Nalungkot na kayo. Amen? Tama? Pero ilan sa atin ang gustong maglingkod kay Lord talaga? Kasi nag-e-expect din si Lord sa atin
Kaya nga si Peter, tinanong niya, Peter, do you love me more than this? Kasi bumalik sila sa paghanap buhay. Kala nila wala na si Lord eh. Ganyan na marami sa atin, di ba? Pagka yung nabigo tayo, yung inaasahan natin, bumabalik tayo sa dating gawi, pamumuhay. Pero tinatanong tayo misa ni Lord, anak, mahal mo ba ako? Sino sasagot? Nahimik ang langit. Sabi niya kay Peter, feed my lamb. Yes, Lord! Sabi ng Lord sa kanya, feed my lamb. 3 beses tinanong, alam niyo po, yung passion, napakahalaga niyan. Yung word na binigay sa atin noon, passion drives a man to focus on his destiny. May destiny ka, kapatid, pagtapos ng buhay na ito, sa kaharian ng Diyos. Kaya pansamantala lang lahat ng bagay dito sa mundo. Lilipas lahat ang nakikita natin. Pero ang kailangan mo, sabi nga ng Isaiah 60, hallelujah. Mas sinasabi rin sa akin ng Lord personally. Isaiah 60 verse 1. Arise, shine. Bumangon ka, kapatid. At magliwanag ka. Nasa iyo ang liwanag ng Panginoon. Arise, shine, for your light has come. Has come. Woo! Gustong-gusto ko yan. Kasama mo si Lord. Sino gusto kasama si Lord? Arise! Shine! Nasa iyo si Lord. For the glory and the glory of the Lord is risen upon you. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay sumasayo. Grabe yan. God is good. Sasabihin mo lang, thank you Lord. God is good, you are good. Kasi nararanasan mo yung kapangyarihan ng Diyos. Magagapi ba ang Diyos? Yung problema mo, matatapos. Yung pinagdadaanan mo, matatapos. Mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ang kalakasan natin nasa Kanya. Kapatid, gusto na doon, ma-repress tayo sa presence niya. Huwag na natin pagkaabalahan masyado ang mundo. Tama ba? Alam niyo, ano ka tayo sa mundo? Tinatawag tayong mga ngulo niya eh. James 4:4, tingnan niyo. Kaya huwag daw natin ibigin ang mundo. Amen. Tahimik ang langit. We are all guilty. Ako guilty rin dyan, nangyari yan. Sabi niya, adulterers and adulteresses, do you not know the friendship with the world is enmity with God? Pakikipag-away, pakikipag-alit daw sa Diyos pagka gusto mo sa mundo. Tinawag ka eh. Sino tinawag ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Alam, tinawag ka. Yung iba, hindi nagtataas. Hindi kayo tinawag. Tinulak. Enmity with God. Whosoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Ang pinakamahigpit nating kaaway, di ba? Sanlibutan, diablo, sarili mo. Pagka sarili mo na sunod, patay. Woo! Tama? Kasi lilipas ang mundo. Kaya pag yung Isaiah binasa mo, tingnan nyo sa mundo. Balikan natin, verse 3 na ba yun? 2. For behold, ito na po, darkness shall cover the earth. Kaya pinahihiwalay tayo ng Diyos sa sanlibutan. Kasi darkness,
Lalambungan ng kadiliman ang mundo. Ngayon, pagka pinanonood ko misa sa YouTube, gusto ng mga bansa ngayon maggera-gera. At grabe, pagka naggera-gera, malapit na ang World War III. Wala nang matitira, kapatid, nuclear war na po. Kaya pag-pray natin ang mundo. At umiwalay tayo sa mundo dahil papapahamak ang mundo. And the deep darkness, the people, but the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. Kaya tinawag ka ng Diyos para yung kalawalatian ng Diyos ay makita sa iyo. Sino gusto yun? Hina? Gusto ba ninyo makita ang kalawalatian ng Diyos? Alam niyo sa langit, yung mga nakapunta ng langit, ayaw na bumalik Kasi yung ganda daw, tsaka yung glory, attracted talaga, nakaka-attract. Kaya nga yung anghel sa harapan ng Panginoon samba lang samba, holy, 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 holy. Mababasa niyo sa Revelation chapter 4 dahil sa tindi ng glory ng Diyos. At sa last days na ito, titindi ang glory ng Lord sa kanyang iglesia. Woo! Palakpakan si Lord! Kaya humanda ka! Sabi mo nga sa katabi mo, humanda ka kapatid. Gusto niyo ba maranasan ang kalawalatian ng Panginoon? Woo! Yung mga may sakit, biglang gagaling. Alam niyo, sa ibang mga bansa, sa ibang mga nandun yung matinding revival na nangyayari, grabe. Yung mga naka-wheelchair tumatayo. Power! Yung glory ng Diyos naranasan. Yun ang natin, Lord. Pag nagpupunta ka sa revive us, Lord. Continue to work in us, in this place, Lord. Kami nagkakatipon para manambahan sa iyo. Gusto namin maranasan appreciation at kapangyarihan mo na magbabago sa aming buhay. Kailangan natin ng pagbabago. Kaya nga, repent and be converted, sabi ron ma-convert ka. Kasi may mga Kristiyano, tatagal lang Kristiyano, hindi lumalago. I'm sorry. Ayaw magbasa. Ano ba yun? Kristiyano ba tayo? May Kristiyano ba rito ayaw magbasa? Naku po. Bigyan niyo naman kami ng magaang na pasanin, kapatid. Pagod lang kami sa kakasabi. Hindi, dahil mahal kayo tayo ng Lord. Alam niyo, mapalad kayo dahil magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi dalawa buhay na walang hanggan, kapahamakan, ano ba gusto niyo? Naku, sa impyerno, nakakatakot dun. Madilim, walang pag-ibig dun, puro kahirapan. Hindi natin kayang isipin dun. Alam niyo ba yon? Kaya sabi ng Lord, kung ang kamay mo nagiging sanhi ng pagkakasala, putulin mo. Not literal, alisin mo. Huwag mo hayaan magkasala ka. Tama ba? Napakahirap nun. Nagsisigawan ng mga tao sa impyerno na maalis sila, hindi na maalis. Kaya nga mapalad ka sabihin mo, mapalad ako. Tinawag ako ng Diyos at pinatawad. Kaya lang dapat seryosohin natin. Sino gusto magseryoso? Kailangan seryoso. Seryoso ba ang Lord nang namatay sa krus? Nang namatay sa krus ang Panginoon, seryoso ba siya? Yes, tayo nasa isip niya, sa katauhan. Pero minsan kasi tayo, konting lalo na kabataan. Boyfriend kagad ang gusto. Di ba? Girlfriend. Kaya kayo, kung may manliligaw sa inyong mga hindi born again, huwag kayo pumayag. Gusto ko born again.
Mga kabataan, walang masama ma-in love, okay? Makinig kayo. Si pastor naman, parang KJ. Natural yan, yung nai-in love. Ano? Pero dapat, pag naki-Lord kayo, sino priority nyo? Si Lord. Kasi alam nyo, makinig kayo. Madaling ma-in love. Pero mahirap din masaktan. Hindi, totoo yan. Maraming kabataan, ano? Di ba, na-in love, tapos nasawi? Ayaw na mabuhay eh. Makinig kayo, nangyayari ba yan? Yung na-in love ng gusto, binigay na todo-todo, tapos biglang nagkaroon ng problema. Ayaw na mabuhay. Gusto na, mamatay. Wala nang forever. Kaya ito advice ko sa inyo. Pag may maliligaw sa inyo, pag-pray nyo sa Lord. Lord, kasi alam ng Lord ang puso ng tao, tama? Ganyan ang gagawin nyo. Pray. At hilingin nyo sa Lord. Lord, siya ba mapapangasawa ko? Amen! Maraming istorya sa love life eh. Hallelujah. Woo! Kaya mapalad kayo dahil kung kayo single, panatilihin niyo muna kayo single. Sabi nung may natin ko istorya eh. Naglingkod kay Lord. Nag-concentrate kay Lord at the age of 20. Tapos lumipas yung taon, 30 na. Lord, wala pa akong boyfriend. Just wait, sabi ng Lord sa kanya. Naglingkod pa rin siya. Umabot na ng 40 na. Naku po, Lord. Wala pa rin. Antayin na naman siya. Lord, 50 na. 50 na ako, Lord. Maski sino na lang. Ganun na prayer. Hindi po. Alam niyo po, pagka naki-Lord ka, bahala si Lord sa'yo. Woo! Sagot ka ni Lord. Kaya kay Lord, masarap pa yung love eh. Makikita ko pa kaya itong mga kabataan na ito pagdating ng oras. Yung iba, ang dami ko ng kabataan nun na ano. But praise God sa mga buhay nila. Mean! Nanatili. Kabataan yan. Sila Pauline. Yung iba dito, tumanda na sa church. Praise God! At ngayon, na-enjoy nila yung pagiging single kay Lord. Dahil masarap ang mahal sa Panginoon. Pagka kay Lord ka, hindi ka mabibigo. Amen po ba? Amen po ba? Grabe. Alam niyo, mahal na mahal tayo ng Lord. Kaya nga, inialay niya ang buhay niya para sa atin, para tayo ay maligtas. Pero kailangan natin ng refreshing ng Spirit. Yung tayo nagpapakapuspos. Lord, fill me, Lord. Fill me. Your desire, your heart, kapatid. Gusto ng Lord, punuin ka. Kasi alam ng Lord na dry ka. Amen. Last verse na muna tayo. Isaiah 43, verse 18-19. Kasi ito rin naman sa akin kahapon nung nagpe-pray kami sa umaga. Do not remember the former things.
Kalimutan mo na yung nakaraan. Nakaraan na yan. Pangit man yan, gaganda yan. Nor consider the things of old. Yung dati, wala na yan. Tama? Alisin mo na yung dati na yan, wala na yan eh. Yung mga pangit sa buhay mo, wala na yan. Bakit? 19. Behold, I will do a new thing. Expect! God will move upon your life. He will strengthen you. He will empower you. Nor it shall spring forth. Shall you not know it? Hindi mo, malalaman mo raw. Kumikilos na si Lord sa buhay mo. I will even make a road in the wilderness. Gagawa ako ng daan sa ilang. Wow! Kung alam mo, kala mo, walang pag-asa. Meron, kapatid, gagawa si Lord. God will make a way. And rivers! Ito, kailangan natin, rivers. Sa disyerto. Kung yung faith mo bumaba, kung yung faith mo nanlumo, kung yung faith mo nanghina na dry, na walang ka ng pag-asa, kailangan natin ng rivers of life na galing sa Panginoon na siya nadaloy. Alam niyo, sabi ng anak ko, si Ming, inimpress sa kanya ng Lord, magkakaroon tayo ng malakas na kilos ng Panginoon in this church. So you need to cooperate, you need to pray. Kaya dapat pag dadating ka sa church, meron kang expectation kay Lord. Binababa na ng Lord kanina, something good is going to happen. Something great is going to happen. For I will make a way where there seems no way. Ako ang gagawa, anak. Magtiwala ka lang sa akin. Kaya ba natin magtiwala kay Lord? Ako ang gagawa. Lubos-lubusan. Kaya nga sabi ng Ephesians 3:19, last verse ulit. Now unto Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all, there is more. Ulitin ko, there is more. God is a big, big God. Napakalaki ng inihahanda ng Diyos sa atin. Sabi niya, to do exceedingly above all that we ask. Ano man ang hinihiling mo, higit pa rin ang kayang gawin ng Diyos. Or think, na kaya mong isipin. Lord, kaya mo ba? Mangyayari ba yan, Lord? Think according to the power. Ayon sa kapangyarihan ng Diyos na gagawa sa atin. Woo! Are you ready? No, surrender natin ang buhay natin kay Lord. Kausapin natin si Lord. Repent and be converted. For the times of refreshing, kapatid, mula sa ikabaturan ng puso mo, dadaloy ang Espiritu Santo. Amen? From the presence of the Lord. Yung presence, bumababa yan. Naintindihan nyo? Yung presence ng Lord, bumababa yan. Pinupuspos tayo. Tayo po tayo. Pastor Pin, revival, narabahan nirahay. Sabi ng Lord, no good thing He will withhold from you. No good thing. Wala daw pong mabuting bagay na hindi pinagkakaitan Diyos sa atin. To them who walk uprightly. Sabi ng Lord, mag-expect ka, kapatid. Malalakihan ang gagawin ko on these last days.
You need to be prepared. Kailangan nakaprepare ang puso mo. Lord, kasi yung blessing, hindi mo kayang ano yan, sukatin. Tama? Kaya magpakalakas tayo sa presensya ng Panginoon. Oh, hallelujah. Awitin po natin ito. Woo! Kaya, Lord, we come. Your presence in the secret place, and the pouring pouring of of your your Spirit empower empower us us to bring glory to your name. Lord, we come. Lord, we come to see Your your presence in the latter day. We are to touch. We yearn to seek your presence in a secret place. Let the outpouring of your Spirit empower us to give glory to your name. Move sovereignly in our hearts as we bow ourselves to seek your face. Move your Spirit upon us again to revive our hearts. Uplift. Move, Lord. Move sovereignly within our hearts as we bow ourselves to seek your face. Move your Spirit upon us again to revive our hearts. Uplift. Let the floodgates of heaven breaks And open wash away the stain of this to temple. wash away the stains of your temple. That its beauty will fully be restored. To give honor, to give honor to your name. Move sovereignly Within our hearts, as we bow ourselves to see your face. Move your Spirit upon us again to revive our hearts. Uplift. Oh Lord, move sovereignly within our hearts as we bow ourselves to see your face. Move your Spirit upon us again. Revive, Lord, to revive our hearts. Uplift. Move, Lord, move sovereignly. within our hearts, as we bow ourselves to see your face. Move your Spirit upon us again
Urabas. Sa oras na ito, yung gustong magbigay ng buhay para kay Lord. Tayo po'y yumuko, pumikit. Kausapin natin si Lord personally. Kapatid, hinahanap ka ng Panginoon. Halika, sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Ako'y sumasayo. Ako nangungusap sa iyo sa oras na ito. Patuloy ka lang magtalaga ng buhay mo para sa akin. At ano man ang inihiling mo ay kaya kong gawin. Ano man ang hinahanap mo, ako ang kasagutan. Anak, halika. Meron bang mahirap para sa akin? Meron bang imposible para sa akin? Thank you, Lord. Ang presensya ko ang kailangan mo. Ako ang kalakasan mo. Ako ang kapangyarihan mo. Ako ang buhay mo. Sapagat lahat ng bagay ay sa akin nagmula, maging ikaw ay sa akin nagmula. Hindi ka pa pinanganak, ay tinawag na kita, pinili na kita Thank you, Lord. para ka maging akin. Wala kang dapat ikatakot, anak. Thank you, Lord. Ako ang milalang na lahat ng bagay at nasa akin ang lahat ng bagay. Hindi ka magkukulang kapag ikaw ay sumunod sa akin. Hallelujah. Kundi ang pagpapala ko ang dadaloy sa iyo. Urabas. At magiging patotoo sa buhay mo na ang aking kapangyarihan Yes, Lord. at ang aking kalwalatian ay mararanasan mo. Yes, Lord. Sapagat ako'y tapat na Diyos, mabuting Diyos, at hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. So mag-alay po tayo ng buhay, sabihin po natin ito. Sumunod po kayo bilang prayer, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako po'y lumalapit sa iyo, Ako po'y lumalapit sa iyo. nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Patuloy ko inaalay ang aking sarili, Panginoon. Patuloy kong inaalay ang aking sarili, Panginoon. Patawarin mo ako Patawarin mo ako sa aking pagkukulang, sa aking pagkukulang, sa aking mga kasalanan, sa aking mga kasalanan, maging sa aking kamalian. maging sa aking mga kamalian. Nagsasabit ako sa iyo ngayon. Nagsasubmit ako. Nag-aalay ng sarili ko. Nag-aalay sa iyo ng Mamuhay ka para sa akin. mabuhay ka para sa akin. At ayaw mo, Panginoon, At hayaan mo, Panginoon, ang pag-ibig mo ang pag-ibig mo ay patuloy na sumaakin ngayon. ay patuloy na sumaakit. Salamat sa kapatawaran, Salamat sa kapatawaran, sa kalinisan, sa kalinisan, sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang at sa kaligtasan na ginawa mo para sa amin. kaligtasan na ginawa mo para sa akin. Paglilingkuran kita Paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay habang ako'y nabubuhay. ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailan. In Jesus' name, Jesus. Amen and Amen. See you. At ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.